dito sa Pilipinas. Grabe na uso na talagang pakapala ng mukha under the Marcos administration eh. Parang si Boy Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gusto mag-ombudsman. Oo nga. Grabe naman Yun nga kakapal. po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin ng ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete ng appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court, sa judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected na magistrado. Pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-hipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freysinet. Ano yung Freysinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freysinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganun katigas na pagbumuka nito. Talagang Freysinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulla binatering ram nyo noon. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganun katigas. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga, bahala na nga kayo. Sabi, kapatid na magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi, ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuura yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freysinet. Ganun. Alam mo lang, Galing talaga ni attorney, palagay ko wala makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman. Yun ang ipanalangin na natin. Dumating na yung paghuhukom para matapos sa lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas. husgahan nyo na kami. Buhay na kayo. Kumidlat na. Ay, nako, buhay. Oo. Talaga naman, parang ito, sinasabi, pwede daw pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible sa korte nga pwedeng mag-file ng motion to dismiss. Bago sasabihin ni Cayosa, frowned upon daw, hindi daw in-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my God. Ba't nagpagod pa kayo, di ba? Parang bitin yun. Masakit sa puson yun. Tama. Oo, bitin Oh, yeah. Parang gusto pa nilang ganun. Ay, naku. Anyway. Nung makita si nung eleksyon ng presidential ball, nakikita ko lagi si PBBM. Ngayong napwesto na siya, hindi katitindig siya na silip. Nasa abroad pa lagi. Mahirap palang Nakikipag-chika-chika at marami daw nagagawa na mga bagay katulad ng pinabalik si Alice Go, pinabalik si Teves. Dahil napabalik si Alice Go at bumalik si Teves, dahil sa pamamagitan ng diskarte ni Pangulong Marcos, bumaba ang presyo ng bigas at ng gasolina. O, di ba? Attorney, pakasal ka talaga. Anyway, eto po nagkakanya-kanya na namang opinyon. Ako hindi ko maintindihan kung anong problema nitong mga taong ito sa motion to dismiss. Alam nyo, mga batikang abogado pa naman, katulad nitong si Cayosa na dating Pangulo ng IBP. Tumirada na naman itong taong to. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa presscon ni Bicoy para silaan ang presidente. Which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang-halata ang bias nito. Nagpagamit ito. Oo naman. Wala na lang, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Wala lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss, although pwede, ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ko sa mga logic nitong mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position nitong mga to. Pwede daw, pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang, procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Opo. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para ka nakapila sa elevator, 'di ba? Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth, bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una, mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad, dito sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo, hindi naman illegal.
Oh, di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganun din yun. Ako, di ba, may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita doon sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masya-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina. Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganun din po ang proseso. Huwag yung sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan eh. Tinitwist nyo lang eh. Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. Pumunta ka ron sa tanggapan ng yung clinic sa munisipyo. Opo. Magbabayad po ako ng amilyar. Hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Hindi ko tatanggapin ito, di ba? Oo, yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng Hindi City Hall. po. Hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. May mga janitor makikita mo noon, nagreklamo ka, ninakawan ka. Ano ka ganun, hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwede ganun. Opo. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam niyo yan eh. Ayaw niyo lang sabihin yung tama eh, kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan? Haller. Pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa. Although, hindi criminal court ang impeachment court. Wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui deceit, non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sara Duterte, walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Ayun. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, dapat kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niya wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niya may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi lang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyo, may grave abuse of discretion. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Ayun. Di ba? Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. May makasi eh. Wala na kayong masabi, ano? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Dahil sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court. Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. Di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Yung pwede nang lumabas si GMA. Tanungin nyo si De Lima, ba't nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Alam mo, natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mo, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, yun ang disadvantage. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Juan? Yung nira-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapalan ng mukha under the Marcos administration eh. Parang si Boy Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gusto mag-ombudsman. Grabe naman yun nga kakapalan. po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin ng ombudsman. Ano ang gagawin nun? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman.